Hello mga ka-recruit! Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga napakagandang oportunidad na naghihintay para sa inyo sa bansang Czech Republic ngayong taon. Tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng work visa at work permit na maaari niyong applyan, pati na rin ang mga in-demand na trabaho at mga job search website na makakatulong sa inyong paghahanap. Ngayong taon, maraming kumpanya sa Czech Republic ang nagbubukas ng kanilang mga pinto para sa mga skilled workers mula sa Pilipinas. At alam nyo ba na dumoble ang kanilang kota para sa mga Pilipinong maaaring makakuha ng oportunidad na makapagtrabaho sa Czech Republic? Kaya't samahan nyo ako sa pagtalakayin nito. Alamin natin ang mga hakbang na kailangan upang makakuha ng work visa at work permit. At sabay-sabay nating tuklasin ang mga bagong posibilidad para sa mas magandang kinabukasan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, subscribe, at hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Czech Republic Work Permit, Employee Card. Ang Employee Card ay isang uri ng long-term residence permit na nagsisilbing work permit at residence permit para sa mga trabaho na nangangailangan ng medium to high qualification sa Czech Republic. Czech EU Blue Card. Ang Czech EU Blue Card ay pinagsamang residence at work permit para sa mga highly qualified workers na nangangailangan ng mataas na antas ng edukasyon at mataas na sweldo. Intra-Company Transfer Card, ICT, para sa mga empleyadong ililipat sa Czech branch ng kanilang kumpanya, karaniwang para sa mga managerial na posisyon. Seasonal Work Permit. Ang Seasonal Work Permit ay isang uri ng permit para sa pansamantalang trabaho sa mga sektor tulad ng agrikultura, kagubatan at turismo na may visa hanggang 6 months. Czech Republic Work Visa. Ang short-term visa ng Czech Republic, kilala rin bilang Schengen Visa Type C, ay dinisenyo para sa mga pansamantalang pagbisita na hindi hihigit sa 90 days sa loob ng 180 days. Ang visa na ito ay aangkop para sa mga layunin tulad ng turismo, negosyo, medical na paggamot, kultura, sports, pag-aaral, internship at scientificong pananaliksik. Ang proseso ng pag-apply ay mas simple at mas mabilis kumpara sa long-term visa. Ngunit limitado lang ang tagal ng iyong pananatili. Sa kabilang banda, ang long-term visa ay para sa mga nagnanais manatili sa Czech Republic ng higit sa 90 days. Ang visa na ito ay may iba't ibang layunin tulad ng pagnenegosyo, pag-aaral, family reunification at trabaho. Ang aplikasyon para sa long-term visa ay mas komplikado. Nangangailangan ng mas maraming dokumento tulad ng job contract, proof of accommodation at health insurance. Ito ay maaring valid mula sa 1 taon at maaring i-extend depende sa sitwasyon at layunin ng pananatili. In-demand jobs. Ibabahagi ko naman sa inyo ang mga in-demand na trabaho sa taong 2024 sa Czech Republic. Sa sektor ng IT, may malaking pangangailangan para sa IT analysts, software developers at cybersecurity experts. Sa transportasyon at logistics, hinahanap ang mga logistic coordinators, supply chain managers, remote tracking specialists, at drivers. Sa healthcare, patuloy na mataas ang demand sa mga doctors, nurses, at medical technicians. Sa larangan ng sales at marketing, kailangan ng mga sales managers, marketing specialists, at customer service representatives. Sa administrative support, hinahanap ang mga office managers, executive assistants, at clerk. Sa front office at HR, may mga oportunidad para sa mga receptionists, hiring specialists, at recruitment specialists. Sa edukasyon, hinahanap ang mga teachers at international exchange specialists. Ang mga trabahong ito ay nagbibigay ng maraming pagkakataon para sa mga Pilipino na nagnanais magtrabaho sa Czech Republic. Maaari kang gumamit ng mga website para maghanap ng trabaho sa Czech Republic. Gayunpaman, dapat tandaan na karamihan sa mga bakante sa mga website nito ay nasa wikang Czech. Para sa mga dayuhan, mas mainam na gumamit ng mga website ng mga malalaking kumpanya, serbisyo ng mga ahensya o mga labor exchange. Ito naman ang mga website para sa paghahanap ng trabaho. Dito, ito naman ang mga malalaking kumpanya sa Czech Republic. Ito pa.
Alam niyo ba, simula noong January 1, 2024, ang basic minimum wage sa Czech Republic ay tumaas ng 1,600 SEK korona. Kaya ang bagong minimum wage ay 18,900 SEK korona o katumbas na 47,870 pesos. Tandaan na ang average monthly salary ay nag-iba depende sa sektor at lokasyon. Ngunit ang pangkahalatang average na sahod sa bansa ay tinatayang nasa pagitan ng 30,000 to 35,000 SEK korona per month. Ang katumbas nito sa peso ay 75,985,000 hanggang 88,649 pesos bawat buwan. Ang sahod na ibinabahagi ko ay maaari pang lalaki o liliit dahil maaari pa itong mabawasan ng mga taxes at iba pang kailangan mong bayaran. Application process. Upang makakuha ng work permit at work visa sa Czech Republic, unang hakbang ay maghanap ng trabaho mula sa mga employer sa bansa. Karaniwang inirekomenda na gamitin ng mga website ng malalaking kumpanya, ang mga ahensya ng trabaho at mga job search websites. Kapag nakahanap ka na ng trabaho, kailangan makakuha ka ng job offer mula sa isang employer na magsisilbing batayan ng iyong aplikasyon. Ang job offer na ito ay dapat makatugon sa mga kinakailangan sweldo at kwalifikasyon ng posisyon. Pagkatapos makakuha ng job offer, kailangan mo mag-apply para sa tamang uri ng visa. Ang pangunahing uri ng work visa sa Czech Republic ay ang Employee Card at ang Czech EU Blue Card. Kakailanganin mong isumuti ang mga sumusunod na dokumento: valid na passport, kumpletong application form, recent passport size photograph, proof of accommodation, job contract, proof of qualifications, health insurance, at iba pang personal na dokumento. Kapag naisumuti mo na ang iyong application, dadaan ito sa pagsusuri ng Czech Ministry of the Interior. Ang proseso ay maaaring tumagal ng ilang buwan, kaya't mahalaga na mag-apply ng maaga kapag naaprubahan na. Maaari ka na magtrabaho at manatili sa Czech Republic ayon sa itinakdang panahon ng iyong bansa. At yun lang po mga ka-recruit, na pag-usapan natin ang Czech Republic Work Permit, visas at mga in-demand na trabaho. Sana ay nakatulong ang mga impormasyon sa video ito at nagkaroon kayo ng mas malinaw na pag-unawa sa proseso ng pag-apply dahil napakaraming mga oportunidad na naghihintay sa inyo sa bansang Czech Republic. Tandaan, ang paghahanap ng trabaho sa ibang bansa ay nangangailangan ng masusing paghahanda at tiyaga. Ngunit sa tamang impormasyon at gabay, siguradong maabot ang iyong mga pangarap. Salamat sa panonood mga ka-recruit, at kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-leave lang po kayo ng comment sa comment section below. At para sa aming napakagandang playlist, paki-hit lang po dito. At para naman sa recommended videos, dito. At paki-subscribe na rin po dito.